Vietnam! Come explore with us the natural beauty of Sapa and experience the vibrant culture in the capital city of Vietnam, Hanoi. Good morning, Vietnam! Nakapila kami ngayon for withdrawal. Mag-withdraw kami ng money today. Dito sa may Agribank, medyo mahaba yung pila. Kasi sikat siya sa TikTok. At sikat siya sa mga Pinoy vloggers. Yeah, sikat siya. Like us. Namin nakuha yung ano. Yeah, so after nito, pupunta na kami ng Hanoi Old Quarter. So, see ya! Dito kami nag-withdraw sa Agribank. Makikita niyo siya sa left side exit kasi it's one of the cheapest ATMs in Vietnam. 22,000 VND lang yung withdrawal fee, so nasa 51 pesos lang yon. And ang maximum na pwede mong i-withdraw is 3 million VND. Sa iba kasi 2 million lang and 3% pa yung withdrawal fee. By the way, I used GoTime Bank Visa debit card kasi wala siyang withdrawal fees or service charges sa ATMs abroad and competitive yung foreign exchange rates niya. And what I love about it is kahit debit card siya, you'll earn points if you'll use it to pay. Ayan! Finally, nakalabas ako ng airport. And ang lamig, guys. Ang weather ngayon is 19 degrees Celsius. And parang naka-aircon. Yeah, sabi sa airplane kanina. Sabi ng pilot. Pero feel ko nga yun. Ayan. Mag-airport transfer kami going to the city center. So, binook namin siya sa Cook for 898 pesos only. Good morning, everyone! So, it's officially our first day. And wala kaming, talagang itinerary. Parang nag-list down lang kami kung saan kami pupunta today. Pero pinaka-main tourist spot na pupuntahan namin ay Mega Grand World. First thing we did, of course, was look for a good banh mi. Wala talaga sa plans namin kumain sa mga top-rated na mga kainan. Literal na kung ano lang makita namin sa daan, kagaya na lang nitong Banh Mi Mama na located near sa cathedral. Sobrang random lang nito kasi may mga locals na nakapila, so nakapila na lang din kami. And so far, it was the best banh mi I have tried kasi ito yung pinaka-authentic. Ito yung pinaka-Vietnamese flavor for me at least na natikman ko. I love the brand. Also, itong trip na to is more on slow travel. Walk around lang kami sa Old Quarter, experience the coffee culture, and kumain lang ng kumain. Naglakad ulit kami around for coffee and we found this Pame Coffee or Pame Coffee. It caught my attention dahil sa mga maliliit na tables at upuan sa labas. Though, ganito naman talaga sa Hanoi, which I really love kasi ang cute lang and makikita mo talaga all of the locals ay tumatambay sa labas and dun sila nag-chichikahan or whatsoever. Ayan, naglalakad-lakad lang kami dito kasi maglakad, di mainit, ganun. Ngayon, papunta kami sa isang lake. By the way, lahat ng pupuntahan namin ay walking distance lang. So, for the lakad lang kami ngayon. After namin magkape, bumisita na lang kami sa One Kiem Lake. Pero hindi na kami pumasok sa temple at umupo na lang kami somewhere para mag-people watching. So, andito tayo ngayon sa isang bun cha place somewhere dito sa Hanoi. Sobrang random lang itong lugar na to. So, tikman natin kung anong lasa ng bun cha. Ang tamis, bes! We had bun cha for lunch and it was too sweet for my liking. Kaya nagbuko juice na lang ako thanks to Banh Mi Mama dahil busog ako till afternoon. Hindi ko siya type of food. Hindi ako mahilig sa matamis na sabaw. As a Filipino na mahilig sa salty. Umorder din kami ng spring rolls and I really loved it kasi lasang-lasa mo yung garlic. And I really love the taste ng garlic. Kaya sobrang nag-balance yung lasa ng matamis na bun cha
sa spring rolls. 20 lang. Ayun yung bunsa. Yung bunsa, magkano? Yung bunsa, 50 lang. So, maghati lang kami ni Karen kasi busog pa ako, na totoo lang. Masarap yung karne. Pero yung sabaw, hindi ko lang bet kasi matamis. Pero sa higop ng higop. Nagpunta kami sa Mega Grand World after mag-lunch. We took a free shuttle bus and ang pick-up point is sa tapat ng Paris Deli. May nakalagay na OCT2 and green yung bus. Again, nilakad lang ulit namin yan from Old Quarter, so tipid talaga. Mega Grand World is the newest attraction near Hanoi na may European architecture. Maganda siya, worth visiting naman, pero wala pang tao gaano and mostly ng stores ay sarado pa. First time kong sumakay sa gondola boat and binuko siya sa Klook for as low as 325 pesos. May option ka if gusto mo ng one-way or round trip. And sana naman ma-experience ko rin ito sa Venice na mismo nang may kasamang jowa. Eme! Kami ng Train Street after, sobrang spontaneous lang. Pero before that, kumain kami ulit sa isang banh mi restaurant sa kanto ng street malapit sa cathedral. Parang Chinese fusion siya and I had their roasted pork na parang lechong kawali lang na may lechon sauce. Back to Train Street, sa Nambi Coffee namin napili dahil pwede ka magpa-reserve. Pero I won't recommend it to you guys kasi nasa bandang dulo siya and hindi vibrant yung paligid kasi tatlo lang ata silang stores na nandun. Unlike yung mga nakikita natin sa social media na sobrang vibrant. I suggest do your research talaga. And their egg coffee was so lang. Of all the egg coffees I had, ito yung pinaka-weird inumin. For I don't know what reason, sobrang thick ng consistency niya. Di rin malasahan yung itlog dahil may iba siyang flavor na di ko ma-distinguish. Pero still, I'm grateful to experience the train na halos 2 feet away lang sa amin. Then we ended our night on Beer Street. Di ko na siya nakuhaan kasi sobrang daming tao plus may mga sasakyan pang dumadaan. Sobrang chaotic pero it's one of a kind experience, at least for me. Good morning, Vietnam! So, nagising kami ng late today, like 12 o'clock, 11 a.m. kami nagising. So, we're now looking for a great place for lunch. So, let's go. Andito kami ngayon sa isang Michelin star na pho place. It's called Fates. Medyo may pila. Ito po yung pila, papakita ko sa inyo. Bumili kami ng donut. So, i-try natin. Wait first. Bayaran mo doon muna. What is it? Donut. Donut. Donut lang. Where's the chocolate here? Thank you. 50-50. Okay, taste test na natin mga bakla. Ano yung chocolate? Germany, 200. Thank you. Okay lang siya for me. Super. It's our last full day in Hanoi because later tonight, bibiyahin na kami papuntang Sapa. Sobrang chill lang ng araw na to and 11 a.m. na kami nagising. Ito kami kumain sa Faten at Michelin star siya ngayong taon. Savory yung taste ng pho and lasang-lasa mo yung broth
pero di maalat, and I really love the taste of the cilantro and yung subtle citrusy flavor ng lime. I really appreciated pho, and you must also try it if you will visit Vietnam. Ayan, yes. So, tapos na kami ng lunch. Ang sarap ng pho sa Pho-Ten. Ay! Eunice na mong recommend. Ang haba ng pila pero hindi naman ganun siya katagal yung pag-waiting time mo. And yung lasa ng pho, parang nalalasan ko yung lasa ng nilagang baka, gano'n. Yes, oo. Parang yung broth ng pinagkuluan. Yeah, Yun yung lasa niya. Pero yung mga spices na inahalo, may lime, may sili, may garlic, patis, ganun. At syempre, after mag-lunch, coffee na naman for dessert. And we went here sa Egg Yolk. Medyo malayo yung napin namin sa Google, and meron naman pala nito sa Old Quarter. So, if magsa-search kayo sa Google, please check nyo rin if meron sa Old Quarter kasi may mga branches talaga siya. Bumisita kami sa Howler Prison Museum. Walking distance lang din siya from the Old Quarter. Pero bago pa man kami makarating, may nadaanan kaming cute na cafe, kaya next stop kami dito. But this time, we ordered something refreshing kasi medyo sunny ngayon. Sobrang happy ko sa mga ganitong setup kasi nakakalibang panoorin yung mga taong mga dumadaan. Alam niyo what I really love about here sa Vietnam? Hindi ko alam kung I'm vlogging. Ikaw lang? Hindi ko alam kung lahat buong Vietnam to. Oh. But Ay, kumakausap mo? Ay, sorry. nag-vlog ako. What I love about here, sa Hanoi na lang. Kasi hindi ko alam kung buong Vietnam ganito. Is yung mga alfresco dining nila, or alfresco seating. Ang cute-cute nilang tignan, gano'n. Like, everywhere talaga meron silang mga outdoor seating. And hindi siya fancy, pero ang aesthetic nilang tignan, gano'n. Tapos ang mura pa ng mga kape nila, like, below 100, no? Yeah. Below 100 pesos yung mga drinks nila. Pero parang mostly ng cafe nila walang mga pastries. Yun lang. Ang cute. Ang cute ng nila, mga coffee shops dito. Ito na yung Mason Central, and may entrance lang siyang 50,000 VND. Dito kinulong ang mga Vietnamese political prisoners ng mga French colonists, and later ginamit ng North Vietnam for US prisoners naman during the Vietnam War. For full experience, pwede ka mag-rent ng audio guide for 100,000 VND, I think. Ayan, so kakauwi lang namin ulit from Mason Central and nagkapi-kapi lang kami ngayong araw. Tsaka uminom ng juice, mga random cafe na mga nadaanan namin. And now, andito kami ulit sa hotel room. And since hindi ko pa kayo na room tour kahapon, ito na itsura ng room namin. Anyway, we're staying sa The Pilgrim Hotel dito sa Old Quarter. Mura lang siya. And kinuha namin is yung room na pwede sa 3 tao. So, ito. Ayan. Maluwag din siya, in fairness. May isang single bed, double bed. May mirror, may cabinet, may Josh, may hair dryer. Sabi sa Agoda, meron daw flat iron, pero wala naman. Tapos ito, yung ref nila. Then, yung TV, meron din. May electric fan. May AC. Tapos, merong coffee table. Meron ding balcony na hindi naman siya ma-open. Tapos, sa picture din, pwedeng tumambay sa balcony, pero it seems like hindi pwede kasi sobrang sikip. Pero ang cute ng kapitbahay. It feels like nasa Europe. Ganon. Ganon yung tsura ng mga buildings dito. Tapos ngayon, tonight, pupunta kami ng Sapa. So, ang biyahe namin is 9 p.m. 9:30 p.m. And ang call time is 8 o'clock. Dapat nandun na sa bus station.
Ngayon, mag-dinner ulit kami ng banh mi. Pero namimiss na daw nila yung kanin. Pero wala kaming masyadong nakikitang mga nag-o-offer ng kanin dito. Pero yung sa may parang wonton noodles, meron din ako nakitang fried rice. Bago kami bumiyahe papuntang Sapa, kumain muna kami ng banh mi sa Banh Mi 25. And hindi na naman ako na-satisfied kasi lasang beef shawarma siya. And I like shawarma but I want Vietnamese flavors talaga for this trip. Tapos umorder na lang din kami ng lychee sangria. Hi guys! So, andito na tayo ngayon sa bus. Papuntang Sapa. So, nag-book kami sa Klook ng cabin bus. Pwede ring sleeper bus, pero pinili namin to kasi meron kang privacy. Yung sleeper bus kasi, para ka lang naka-incline na upuan. Itong cabin bus is meron na rin siyang kasamang blanket and 1 bottled water. Ang biyahe daw, going there is 6 hours. So, I'm not sure if it's really 6 hours. Ayun, I'll see you guys later na lang. Sapa, so cold. I love it. Today is 6 degrees, but it's sunny, so it's a good thing. Kita mo yung mountains. Kita nyo naman kanina sa video ko. So may clearing ngayon. Ang saya-saya. Ang lamig pero ang sunny. I love it. So let's go. Magpo-breakfast muna us, and then after that, pupunta tayo sa San Pedro. Let's go! My valid confirmation to write a love song. She's a perfect symphony. Kung gusto niyo ng rice, dito kayo kumain sa Cho Ban Phang. I could go on and on. She makes me wanna write a love song. I've got to admit, I talk about her all the time. I hope you don't mind. She makes me feel brand new with everything that we do. We have something. Alam mo maganda sa Thailand, sa Vietnam. Mga tissue sila, mga naka-ready. Wala nga lang water. Sarap eh. Medyo charming. Yummy. Boxes. Ano to? Mag-press mo. Sipon ang lamanan. Nag-fancy pan kami after breakfast at nagbook kami sa Klook. At pwede mo siyang makuha for as low as 1,231 pesos since ang kinuha namin ay kasama na ang monorail, cable car at one-way fancy pan peak rail. Ang ticket namin ay 2,698 pesos. If pupunta kayo dito, I suggest na mas better if hapon or after lunch kayo kasi sobrang daming tao talaga pag morning. Ang init na guys. Sobrang sikat na araw. Ang init. Andito na kami ngayon sa taas. On our way to the cable car. She's a perfect symphony. It makes it easy for me to write a love song. I could go on and on. She makes me write a love song. We made it! Inspiration, yes. valid confirmation to write a love song. She's a perfect symphony. It makes it easy for me to write a love song. I could go on We're now headed to the peak. Let's go! Let's go, girls! Let's go, girls! I can't understand it. I know that it's hard to be happy in my presence.
nangyari sa'yo? Eto. Eto, nilalamig na. Rolling. Nag-coffee kami beside the famous cafe in Sapa, which is Viet Trekking. Same lang din naman ng view, kaya dito na lang kami. I forgot the name, pero makikita mo siya kaagad kasi walang tao dito at nakakuha kami ng magandang pwesto to watch the monorail. By the way, ang mga coffee and food dito sa Sapa is way more expensive compared sa Hanoi. What amazes me both sa Sapa and Hanoi is generous sila sa wifi. Hindi mo na kailangan mag-ask ng password kasi nakalagay na yon sa kahit anong establishments to, even sa convenience store. Even sa cabin bus, may mga wifi din. And sobrang konti lang ng mga spots na nawalan kami ng signal. By the way, nag-eSIM kami na kinuha rin namin sa Klook. Hello! So, kakatapos lang namin magkape, katabi ng Viet Trekking. Dapat sa Viet Trekking kami, pero sobrang daming tao doon. And etong katabi walang tao, tapos same lang din naman makikitang view. Though yung coffee nila medyo matamis for my liking. Pero okay naman na, at saka medyo mahal siya. Nasa 8,000, no? Kape? Tama ba? Magkano kape? 55? 55,000 yung kape. 55. Tapos ngayon, nandito naman kami sa Sky Lounge, dito sa tapat lang ng Sunworld Plaza. Sobrang ganda dito. Andito kami for happy hour and ginrab na namin yung opportunity kasi tignan mo naman yung view, guys. Look at that, diba? Like, hello. Ang fantasy, te. Alam mo yun. Sana ma-experience nyo rin itong na-experience ko right now kasi ang dreamy lang naman. Ang daming lights. I love it. I love it so much. And ito yung kabuuan ng Sky Lounge. Ayan. Oh, diba? Ang ganda-ganda. So, dito kami, happy hour. Buy one, take one naman siya. So, carry bells na, diba? Oh. Umusok na yung bibig ko. Happy yarn. Pero, naka-ano lang ako ngayon. Naka-sweater, heat tech, tapos heat tech na pambaba, tsaka leg warmer. Kasi wala lang, parang kaya kong i-ano yung lamig ngayon. The cold never bother me anyway. Eme.
masyado nang malamig yung weather, kaya nag-crave kami ng mainit na sabaw ng pho at sobrang perfect nga sa taglamig. Warming and comforting. So, andito kami somewhere for pho. And to be honest, mas pricey dito kaysa sa Hanoi. So, unexpected. Akala ko mas mura kasi sa atin sa Philippines, if nasa rural ka, mas mura, diba? Pero dito mas mahal. 44 lang ata. Ito 60 sis. So, medyo mas pricey siya. So, tingnan natin if masarap pa siya. So, in-order lang namin is beef again. Kung ano in-order namin yesterday. Tsaka earlier today, beef din. So, anyway, let's try their pho. What the fuck? So, ayun. Perfect for the weather. Nakatapos na namin mag-happy hour. And we deserve this. Yeah. Kasi lasang nila. Puno talaga si Pan mo dito, sis. Ha? Good morning, Vietnam! So we're now headed to Moana. See the light, see the light. I'm a tourist. Yeah. You're a tourist? So naglalakad lang kami papunta doon kasi gano'ng kalayo? 900 meters from here. 900 meters lang. So, 13 minutes lang. Sayang naman kung i-grab natin yun, diba? Kasi yung mga pera namin pang kape lang talaga. Walang budget pang pamasahe. Ganun. Tsaka i-feel naman natin yung malamig na weather, yung masarap na paglalakad, ganyan. Kasi sa Manila, di naman ito. Yes. Nagagawa mo? No, not really. Kasi nga walang mga sidewalk na. Ano nga ba sabihin ko? Sa Moana, pwede ka mag-book sa Klook? No, hindi. Direct lang talaga doon. Direct lang daw. So, yeah. Doon kami magbabayad ng ticket namin. For how much? Parang 120 dong. 120 dong lang. 1,000 to. So, let's go. Ang init. Ayan. So, andito na tayo ngayon sa Moana. And may entrance fee siya na 90,000 dong. May kasama ng free coffee or free soft drinks. And if bata ka, nasa 60,000 dong lang. So, ano ba meron dito? Para siyang Bali vibe, ganun. Like ito, for example. Ayan. Yung Gateway of Heaven sa Bali, ganyan. Tapos may mga muka, may swimming pool, na may piano. And ito yung view niya, ang mountain view ng Fansipan. Ang init ngayon, sis. Tapos meron doon pa kamay. Doon, mamaya puntahan natin. Tapos may love na dito. Winner. Summer rain on the window. Watch the time float on. Cool air blows a memento as I fall behind. I'm so sorry for dreaming about the future.
You and I'll be better when we're old enough. Ayan, pupunta kami ngayon sa Catcat Village. Kaya lang hindi nakakapasok yung taxi. Kasi ginagawa ata yung daan dahil daw sa landslide. And medyo, maputik siya. Maraming bato, ganyan. So, sumakay na lang kami ng another motorbike going to the village for 20,000 po. So, yun. Fantasy na naman po tayo nakapag-motor here naman sa Sapadistan. Ayan, nandito na kami sa entrance ng Catcat Village. So, may entrance siyang 150,000 dong. Let's go. Ayan, pwede ka rin mag-rent ng mga costumes, kagaya nung sa Thailand. Magkano po siya? 150,000 lang. Mura na, mga be. Kaya kung gusto niyo mag-rent ng costume, laban natin. Kahit malamig laban, sis. Diba? Bongga. Para sa fantasy. With hair and Make-up. perfect. Only costume. Ate kong vein, tiga mo. Sana abot ang ano mo. Sana abot ang 250 mo. Gusto ko lang magmaganda. Ayaw umuwan. Dahil pala orange. Hello. Moana 2. Moana in Premieres Sapa. now on cinemas. Yes. Video nakatanong. Eto na nga, diba? Sabi ko hindi ako magka-costume, pero look at me now. Naka-costume ako, tinaka-tune ba? Ang aking ni-rent is a Vietnamese traditional costume. Ang tawag dito ay Flower Moon. Tapos yung dalawa kong friend, ang kanilang costume ay Mongolian. Mongolian, yeah. So, Inuyasha daw siya. Maghinga ka rin. Inuyasha. Ay. Yan, bago ka makapunta sa baba at na yung madadaanan ng mga tindahan, ng mga souvenirs, ganyan. Tapos may waterfalls sa pinakababa. So, dun tayo pupunta mga siswang. Mga CR nila ay. Dito sa hotel na pinagstayan namin, meron siyang jacuzzi with an overlooking view. Tignan mo naman ang view. Ang ganda-ganda. Kaya lang, meron siyang bayad. I'm not sure if magbabayad ka muna bago nila i-operate or they're not operating it now. I'm not sure. Pero ngayon, walang mga laman. Yan. Pero ang sarap, no? Ang ganda ma-experience to. Tapos nag-wine ka. Ganyan. Fantasy! Anyway, let's go now. Pinakita ko lang talaga sa inyo. Kasi special kayo sa akin. Eme!
Lang, daog. Anyway, so tayo punta ngayon. Good morning. White Cloud. Punta tayo sa White Cloud. Magkakape na naman. Ay, sorry. Wala. Sinasabi ko lang, napupunta tayo ng White Cloud. Inform ko lang ba sila? Let's go na. Ayan, nag-lunch muna kami somewhere malapit sa aming hotel na pinag-stayan. And na-miss namin mag-rice. Time check, it's 4:07. Ngayon lang kami maglalunch. Vietnam time. Vietnam time, yeah. So, ang in-order namin is sauteed pork with mushroom and onion. Oh, wala silang tinidor, mga moms. Anyway, gutom na ako. Kain tayo. Tikman natin. So, hello guys. Hello Vietnam. Yung pangalan na restaurant. At punta niyo. Pero Yung lasa niya is Malamig. sakto lang. Hindi siya ninamnam, gano'n. Parang wala mga MSG, gano'n. Sarap. hindi, nalamig na din ako, P. Baklo, di ka nag-iisa. At least optional. Tsaka magulay sila. We ended our last night in Sapa at White Clouds Coffee. Marami silang food and beverage option, pero nagkape lang kami dito. I had egg coffee and napakasarap niya. Ang creamy, ang thick ng consistency, pero ang smooth. My hands in your palm now, 'cause it needed to be held. It's the warmth that I can see too. What with the cards I've been dealt. Hello, Jet. Tikim namin. Sarap na rin. Kaya nga. Sarap na Diba? Anyway, kung nakaabot ka dito, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy ka as much as I enjoyed every moment sa trip na to. And i-manifest natin together na makakapunta ka rin dito someday. I definitely go back sa Vietnam and ilulook forward ko yun. That's it for this video. If hindi ka pa nakasubscribe, please do. And if may questions ka, feel free to ask sa comment section. Ciao!